Magandang umaga po sa ating lahat, mga kaibigan. Luzon, Visayas at Mindanao or all over the world. Kung sakali si BP Sara ang ma-impeach, PRRD ay papalit. So, pakinggan natin ito, ang ulat ni Coach Oli. Siyempre, shout out sa mga banateros, banateras worldwide. Batiin din po natin ang mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang ating mga pag-uusapan ngayon. Magandang pangitain po ito. Marcos, hindi kaya ihinto ang droga. Hindi ako nagsabi niyan ha. Mamaya, pag-usapan natin si PRRD. PRRD, tatakbong presidente. Nako, ha? Okay, sige. Pag-usapan natin yan, pero huwag po muna niyong kakalimutan na pagpasok na pala, i-like nyo po agad itong video na ito. And sana po, sa mga hindi ko pa po subscriber, subscribe po kayo agad. Hindi na po natin pagtatagalin dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Ito po, yan ako, binanata na naman si Marcos. Bumalik na ang droga dito sa Davao. Lakasan natin saglit ha. Bumalik na ang droga dito sa Davao, Cebu at Manila. Saglit ha, lakasan lang natin. Marami na rin mga tambay na nag-hold up at mga nananaksak. Pakinggan nyo po habang nagsasalita si PRRD. Yan yung pinagmamalaki natin. Ito ay talaga may influence. Nakikinig ang lahat ng tao. Ito yung kino-compare natin kay BBM na medyo hindi ganito si BBM eh. Tuloy natin. Wala talaga, mahina talaga. Di nila kontrolado. Alin? Yung tungkol sa droga, hindi kayang ihinto ni Marcos. Mahinto-hinto ni Marcos yung paglaganap ng droga dito sa Pilipinas. Diba? Kaya nga, alam nyo, napaka-importante na si Marcos ay magpa-drug test. Tulad yan. Even si PRRD sinasabi. At alam nyo rin na talagang lumalaganap na ang droga sa Pilipinas. Ulit, tanungin ko kayo dyan, sa inyong lugar ba? Kayo nakakaalam sa bawat lugar ninyo. Lumalakas ba ang droga? Nanunumbalik ba agad ang droga? Madami na naman ba nagdodroga? Magulo na naman ba dyan sa lugar ninyo? Doon pala malalaman natin kung talagang kayang ihinto ni Marcos ang droga. So syempre, tinatawag pa ni PRRD na bangag si BBM. So duda na ang taong bayan. Kaya hindi mahinto ni BBM ang droga kasi siya din ay nagdodroga. Kailangan maalis po sa isipan ng mga Pilipino yan. Kaya yung sinasabi ni BBM, wala namang koneksyon yung pagpapadrug test ko sa trust ng taong bayan. Hindi po, maling-bali kayo PRRD. Kailangan malaman ng taong bayan kung kayo ay gumagamit or hindi. Kailangan malaman ng taong bayan kung kayo ay adik o hindi. Bakit kanyo? Lumalaganap ang droga eh. Baka mamaya kasabwat kayo. O baka kaya hindi nyo mahinto kasi you're one of them. Yan ang duda ng taong bayan. Kaya nga dapat patunayan ninyo. Kailangan may confidence ang taong bayan sa inyo. Patunayan nyo ng drug test. At nang malaman natin bakit ba? Ito sinasabi ni PRRD, bakit ba hindi nyo mahinto ang droga sa Pilipinas? Ano sabi ni PRRD? Wala talaga, mahina talaga, di nila kontrolado. Magkakasunod po yan, yung hold-upan, pananaksak, lahat siyang konektado sa droga. Pag mataas ang droga, huwag niyong asahan bababa ang peace and order. Nangangarap kayo ng gising. O baka addict kayo. kung sa tingin nyo mismo,
bababa ang krimen sa Pilipinas kahit laganap ang droga, nangangarap ka or addict ka rin. Just in case, I really don't believe na matatanggal si VP Sara. Pero, ito, pag-usapan natin mabuti ito. Just in case lang matanggal si VP Sara. Just in case lang for discussion purposes. Ako naniniwala ako, si PRRD, sa mga sinasabi niya. At kung siya'y malakas pa, tatakbo siyang presidente for 2028. Alam natin na ang pag-asa ng taong bayan ngayon ay Duterte. Kung aalisin man si VP Sara, si PRRD, naniniwala ako hindi tayo hahayaang malugmok. Tatakbo to sa mga salita niya ngayon. Kamakailan lang meron akong nakausap na dekapanilyang mga abogado. Mga abogado hindi abogado. Hindi yung mga pipitsuging abogado. Mga dekapanilyang abogado. Nabanggit ko, nasabi ko, napakapangit na po na nangyayari sa bansa. At sayang talaga dahil 6 na taon lang si PRRD. Yun kasi ang nasa batas eh. Kaya lang, wala pang pagkakataon na pwedeng tumakbo si PRRD. Alam mo yung sagot ng dalawang abogadong kausap ko. Very popular lawyers. Ang sabi nila, sa aking tingin, sa kanyang pagkakaunawa sa batas, pwedeng tumakbo si PRRD. Anong basis niya? Kasi yung sinasabi ng batas na hindi ka pwedeng maging na tumakbo ulit bilang presidente, yung magkasunod. Tingnan po natin ang senador. Diba? Sinasabi, bawal. After such terms, 3 terms ata, tapos bawal ka ng tumakbo. Pero nakakatakbo ulit, nagpahinga lang. Yan. Ang pagkakaalam ko dyan, kung hindi ako nagkakamali, 2 terms ata. Hindi ko alam yung exact. So, pero after nun, magpapahinga lang, tapos nakakabalik, tumatakbo ulit, congressman. Tama or tamang-tama? Bakit hindi pwede sa presidente? Ang ibig sabihin lang daw ng batas, bawal kang tumakbong magkasunod. Pero katulad si PRRD, bumaba siya ng kusa. Diyan na lang may lalaking kausap to si PRRD. Diyan na lang kita natin sumusunod si PRRD sa batas. Si BBM, anong sabi ni PRRD? Hindi yan bababa sa pwesto. Or kung bumaba man niya, kailangan na maiupo niya yung hawak niya rin sa limig. Kaya nga in preparation for Sara, mamaya pag-uusapan natin yan. No? Pero si PRRD kusang ibinigay. Alam mo kung pinagpilitan niyang tumakbo nun, pwede pa siyang manalo eh. I mean, I'm sure mananalo siya sa botohan. Kaya lang yung legality nito, no? Medyo nagdidebate ang mga abogado dyan pagdating sa pwedeng magtakbo ulit ni PRRD na magkasunod. But this time, marami ng abogado nagsasabi na pwedeng ulit tumakbo si PRRD kasi pahinga na siya eh. From 2022 to 2028, isang term pahinga na siya. Kaya magandang ano to. And I'm sure, i-consider talaga ni PRRD tumakbo. Kung sakali, tanggalin nila, manalo sila sa impeachment labang kay VP Inday. Akala nila nagtagumpay sila pagtatakbo kung sakali matanggal si VP Sara. Ang mga Duterte po, kaya mahal ng tao, they are not stupid. Kung sakali man sa tingin nyo hindi si PRRD, si Pulong. Diba? Kaya nga sabi ko, dapat itong pamilyang Marcos, wag silang loser, wag silang talunan, lumaban sila ng patas. Kasi kung ang kanilang laging strategy ay tanggalin, eliminate ang kalaban, hindi mo may eliminate ang kalaban. Tingnan mo si Tamba anong style, i-eliminate yung vlogger. Akala mo ba ma-eliminate mo kami? Halimbawa kaming pinapatawag na sa 29 ata kami na vloggers. Kung patawag kami, akala mo mai-eliminate kahit ikulong mo kami? May mga uusbong na mga vloggers din.
tawa-tawa. Nakatutok si Mel Gonzalez. Binisito si dating Pangulong Rodrigo Duterte na inimpeach si Vice President Sara Duterte dahil ginigiba ito para sa 2028 presidential election. Ayan, ito, maganda yung sinabi. Ang paniwala ni PRRD, kaya lang ini-impeach si BP Sara dahil ginigiba para hindi na makatakbo sa 2028. Kaya naman po ay lantarang public knowledge. Alam mo, kahit tanungin ko ang pula, dilaw, NPA, pink flower, asul, berde, lahat po nang nakikinig dito. Bobo ka na lang kung hindi mo alam na kaya ini-impeach si BP Sara dahil sa politika. Bobo mo na lang or nagbobobobobohan ka. Dalawa lang yan, wala kang pagpipilian. Nagbobobobobohan ka na hindi totoo yung sinasabi ni PRRD na kaya lang naman ini-impeach si BP Sara ay dahil gusto nilang makaupo sa 2028 at hindi nila kayang talunin si BP Sara. Kayo ba? Tanungin ko sa mga manunood dito, including the bashers, wala na po itong DBS, DDS, lahat po, tanungin ko kayo, pati kayo mga galit sa aming mga Makaduterte at Team Suka. Naniniwala ba kayo na yung pumirma, walang natanggap? Sagutin nyo. Una, yung pumirma para impeach si BP Sara, walang natanggap. Pangalawa, naniniwala ba kayo na gusto ma-impeach si BP Sara ay dahil ginagawa nila dahil sa pagmamahal nila sa bansa? Pangatlo, yung gusto bang ma-impeach si BP Sara, naniniwala kayo na wala silang pakinabang na matatanggap? Kahit iba kasi hindi pumirma pero may pakinabang eh. Kaya bumabanat na dapat ma-impeach si BP Sara katulad ni Trillanes. Sa tingin nyo, wala silang pakinabang? Sa tingin ninyo, mahal talaga nila yung taong bayan? Mahal nila ang bansa natin kaya gusto matanggal si BP Sara? Sa tingin ninyo, wala silang agenda. Naniniwala sila na si BP Sara ay guilty, considering na si BP Sara ay 125 million lang yung confidential funds, na ang daming ahensya na mas matataas pa ang confidential funds kay BP Sara, including the President himself, hindi nila maimbestigahan. Naniniwala kayo doon? Kung naniniwala kayo doon, ang bobo. Sa totoo lang, kabobo. Or nagbobobobobohan ka. Imposible. Kahit ikaw baka Marcos, kahit ikaw baka Marcos vlogger, imposible hindi mo alam. Kaya tinatanggal si BP Sara ay dahil hindi kaya ni Tamba makaupo sa 2028. Sana sa ating ibang mga vloggers na makamarcos, dahan-dahan kayo sa pagtatakil dyan. Dahil ang iuupo niyan si Tamba. Kung kumikita kayo dyan sa kanila, isipin nyo naman yung taong bayan. Saan pupunta ang Pilipinas kung ang susunod na presidente ay si Tamba? Isipin nyo mabuti. Kayong mga makamarcos, kayong mga medyang tahimik ngayon, kayong mga vloggers na pinagtatanggol pa itong impeachment, saan pupunta ang bansa natin kung si Tamba ang magiging next president? Sige nga. Ilang ang gusto tangtangong si Inday. Pumuli ka ba? Siya diktador, may ipapalit sa kanya. So it's either Marcos ulit or Tamba. In any case, ito nga 3 years wala na nangyayari sa akin kay Marcos. Si Tamba wala na. I mean, wala na tayong pera. Saan na napunta ang Maharlika funds? Yung blank items, pinalusot nila para saan? Gagamitin sa election ngayon for vote buying in the name of ayuda. Yan po ang sinasabi. Kay pagkahuman good ni Marcos, kung di siya magdiktador, may naagay ni Kapuli. Wala sila yung Sino Kapuli. pa ipapalit niya dyan? Hindi si Tamba. Hindi. Hindi si Inday. Kaya sinasabi nila mahina na nakadilaw, hindi na nakatapak sa sahig.
Kaya alam mo, nagmumukhang bobo yung mga political analyst ng Dilaw. Kasi hindi na sila realistic. Wag yung mga political expert ng Dilaw ang tanungin niyo. Ang tanungin niyo yung nasa gitna. I'm positive 100% sasabihin nila. Malakas talaga si Inday. Malakas talaga ang Duterte. Kaya ginikipit ang Duterte.